Simula sa Davao ay mapansin natin karamihan sa mga dinadaanan natin ay anim na linya ang kalsada. Madadaanan naman natin ang tinatawag na Barobo Cave kung saan makikita ito sa tabing kalsada at meron malinaw at malamig na tubig sa loob ng kuweba. Buhay pa. Oh. At ngayon punta naman tayo sa baybayin o sa tinatawag nilang puting buhangin. Matatagpuan lang ito sa kabilang bundok, maglalakad lang tayo papunta doon. Muray, abulin mo. What's up sa inyong lahat, Dan BTV. For today's vlog, di muna tayo magmomotor. Sa eroplano muna tayo dahil kasama ko aking mag-iina. Manggagaling pala tayo sa Maynila at papuntang Surigao del Sur. Alright, magandang umaga sa inyong lahat. Makikita natin dyan yung schedule. Kinuha pala naming ticket ay Davao dahil dadaanan din namin ang tiyahin ng aking asawa sa Davao para magkakasama kami papuntang Surigao. At ang ticket ng Davao mura kumpara sa Butuan at Surigao. Galing dito sa Maynila kasama din namin buong family ni Auntie. Wow! Once again, good morning, dear guests. Welcome aboard AirAsia flight Z2611 to Davao. 8:21. Okay. Nagsimula nang umiyak si Jana, natakot ata. Ayaw talaga tumigil, kailangan na ata ito buhatin. Ayun na nga sinasabi ko, buhat ko talaga simula Maynila to Davao. Bayad ang upuan pero walang nakaupo. Dear guests, we have just landed at Davao International Airport. The time now is 5 minutes past the hour of 10 in the morning. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is switched off. Be careful when opening the overhead compartment and please ensure you have all your Ayun nga pala, 1 month before ng aming biyahe kumuha agad ng ticket kaya di gaanong kamahal. Ang ticket naming 4 at si Jasmine ay infant at ang binayaran namin umabot ng 6,757 pesos. Ano eh? Oh, hawak ka kay Papa. Kinabukasan na lang kami magbiyahe papuntang Surigao del Sur dahil medyo aabutan ng gabi sa biyahe. Ang biyahe galing Davao to Surigao inaabot humigit at kumulang 8 oras. Magpahinga muna kami sa auntie ng aking asawa dito sa Davao. Alright, nandito na kami sa Davao. So ngayon, magbibiyahe naman kami papuntang Surigao. Ito yung van na sakyan namin. Dami naming dalang mga bag. Bibiyahe na ulit ng mga baby ko. Ayun na. Welcome to my vlog. Ati. Ate, kumusta ka dyan? Okay lang? 8 oras yata ito galing dito sa Davao papuntang Surigao. 8:14 umalis dito sa Davao. Iris, mag-drink ka na lang.
Sa puntong ito nalulula na ako talaga sa amoy ng aircon, akala ko ako lang nalulula pati pala si Irish. Salamat pala kay Lolo'y tinulungan kami magkarga kay Jana. Mula sa Davao at Tagum City mapansin natin karamihan sa mga dinadaanan natin ay 6 na linya ang kalsada. Sa part na ito di ko alam kung sakop pa ito ng Tagum City, mapansin natin ang lapad pa rin dito ng kalsada at karamihan ay kurbada. Napaisip lang ako paano kung simula Laguna papuntang Bicol lahat ng daanan ay ganito. Pinsan nagbibiyahe ako nakamotor galing Laguna papuntang Bicol sa Albay, bihira lang may malapad na kalsada tulad nito, 6 na linya, ang may malapad lang na kalsada na aabot na 6 ang linya sa may bandang Lucena, Quezon. Meron din kaming nadaanan na inaayos na tulay, di ko lang alam anong eksaktong lugar. Mahina ang internet sa lugar na ito kaya di mabuksan ang Google Map, lalo na ang dito SIM wala talaga signal. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay madadaanan naman nating ang tinatawag na Barobo Cave kung saan makikita ito sa tabing kalsada at meron malinaw at malamig na tubig sa loob ng kuweba. Ang Barobo Cave matatagpuan ito sa Surigao del Sur. Yun nga no, inabot lang kami ng 6 na oras sa aming biyahe dahil hindi kami nag-public transpo, dahil noong unang punta ko dito nag-public transpo kami, inabot kami ng mahigit 8 oras. So ayun nga no, at nakarating din kami ng maayos. Salamat Lord sa paggabay sa biyahe. Pagdating namin tumambad agad sa amin ang mga pagkaing seafood, sulit ang pagod sa biyahe, tamang-tama gutom na kami sa malayong biyahe. Ang bayad namin sa van ay umabot ng 11,000 pesos galing Davao to Surigao del Sur. Kapag umuwi tayo ng probinsya dito lang talaga tayo makakita ng 100% sariwang mga isda. Buhay pa. Oh. Ang laki. Sarap naman yan. Ihaw, masarap ito na. Masarap ihaw. Dahil bagong huli ang mga tulingan, ang gagawin dyan ay kinilaw. Laman talaga no. Ating puntahan si Lolo Sumon dahil kanyang kaarawan ngayon. Happy 86th birthday po! At ngayon punta naman tayo sa baybayin o sa tinatawag nilang puting buhangin, matatagpuan lang ito sa kabilang bundok, maglalakad lang tayo papunta doon. Hay ko nagbaya ka wa nang paginawa. Mga kasama natin, mga Bisaya yan. Oh, kaway kayo. Kaway. Oh, shout out. Sino si shout out nyo? Wala? Wala, mahina. Andun yung kasama natin sa unahan, pupuntahan natin yung bangka na yon. Kanina doon tayo galing.
Ay, dito, medyo mahaba dito ang baybayin. Mapapansin nyo. Lalakarin natin hanggang doon sa dulo. Ayan, pupuntahan natin sila. Dito maganda maligo. Ayan, oh. Laki niya. Nakapunta ko lang din sa lugar na to. Kung mapapansin nyo, yung isla na yon, nakapunta na rin ako dyan pero matagal na. 2018 pa. Eh ngayon ay 2022. Nagbubuko ka? May buko ka pa? Saan galing? Saan galing, Julin? Ah, sa Emperador? Ganda ng buhangin, no? Mga minute yata to. Yan, no? Yung bangka na kulay green, eh, Joseph yan. Galing sila doon, bumangka. Pumunta dito. Yan. Nangyari? Ring ang bato. Okay. Betul? Muray, abulin mo. Alright, yan, naliligo pa. Walang pambanlaw. Tapos yung tubig, di ko lang alam dito kung saan dito may tubig. Pantay, yaunder! Takot sa lima. Pauwi na kami. Ayan o. Mataas. Pauwi na kami. Wala na ba nga to sa bato? Saan ka punta?
Siguro pala nila di na masyado kita sa camera kasi hindi ma-zoom dahil ang gamit ko dyan na camera ay GoPro, medyo malayo na yung dalawang malaking isda, sabi nila ay dolphin daw yun. Shoutout pala sa lahat ng katrabaho ko na solid subscriber, lalo sa stamper, packaging at sa finishing. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat din sa solid subscriber na kahit hindi ko katrabaho solid ang suporta. Maraming salamat po. Shoutout din sa mga nag-comment.